Minarapat ko mga kapatid na ituro sa inyo ang kahulugan ng banal na halik. Ibig ko kasing maramdaman ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa samahang ito. Kung paanong hindi nila kayang maunawa ang isang simpleng bagay, gaya ng sabi ni kapatid na Daniel, kung nakita nyo, yung ginamit nilang batayan na ang banal na halik daw ay beso-beso at saka pakikipagkamay, yung mismong batayang ginagamit nila, hindi nila naintindihan. Namulot na sila ng paliwanag, hindi pa nila naintindihan. Buti, ating patugtugin yung paliwanag, yung kanilang stand, yung kanilang paninindigan daw sa banal na halik. Ngayon, tungkol po sa tanong nyo kanina, ito yung paliwanag ng mga nagsisipagsuri, yung nung kahulugan ng banal na halik. Opo. Ito po, sa pagkakaliwat na po sa ating wika, mula po sa Weekly Bible Commentary, sa page 1225. Anumang nasa makabagong mga kultura ang lumalarawan sa malalim na pagmamahalan na dapat madama ng mga Kristiyano sa isa't isa. Isang halik sa pisngi, isang mainit na pakikipagkamay, ang paghahawak ng dalawang kamay, at iba pa. Ito ang katumbas ng iniutos ng mga apostol. Ito yung bunga ng pagsusuri ng mga nag-aaral po sa Biblia, kapatid na Michael, tungkol po sa Roma 16:16, ang ating stand na yung banal na halik, paraan po ng pagbati. Doon po sa mga bansa na yung beso-beso. Opo. Tama yun wala namang masama doon. At ginagawa nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, may mga kaani po sa Iglesia na yun ang ginagawa. Opo. Na ang isa namang katumbas nito, yung shake hand. Tinanin nyo yan, mga kapatid, banal na halik, beso-beso raw at shake hand. Tanyo? Beso-beso, banal na halik, beso-beso. Ano ba yung halik? Alam nyo mga kapatid, kung titignan nyo sa Biblia, halimbawa, sinabing sampal. Sampal. Anong parte ng katawan ang ginagamit sa pagsampal? Di ba kamay? Alin sa kamay? Palad. Kasi, yung kamay din ang ipinanununtok. Pero hindi yung palad ang ipinapanuntok. Walang nanuntok ng palad. Alin ang ipinanununtok? Di ba yung kabila ng palad? A particular act of a human being needs the action of a particular member of the body. Kaya, pag ikaw ay mananadyak, ano ang tatadyak mo? Walang nanadyak ang ulo ginamit. Bobo yung magsasabi, tinadyakan ko ikasya sa ulo ko Pagka ulo ang ginamit mo, nanguulo ka. Pag nananadyak ka, paa ang ginagamit mo. Pag humahalik ka, ano ginagamit mo? Itong pisngi, yung ba panghahalik mo? Ano bang parte ng katawan ang ipinanghahalik? Pakinggan nyo sa isang talata ng awit ng mga awit. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig. Anong ginagamit sa paghalik? Hindi paa, hindi pisngi, hindi noo, hindi tenga, hindi kamay ang ipinanghahalik. Alin ang pinanghahalik? Particularly yung labi. Bibig, it is the mouth that kisses, but that particular portion is yung labi. Sa isang intimate kissing nga, pati kasama yung dila Kaya bibig Kaya, masasabi bang yung beso-beso ay banal na halik? Paano naging beso-beso yung banal na halik? Ang pinanghahalik bibig. Paano naging beso-beso? Paano naging kamayan? Yan. As simple as that thing, hindi naintindihan ni Manalo. Hindi ba tayo magpapasalamat sa Diyos niyan?
na mas mga dakilang tao, banal na halik lang, hindi naintindihan. Tumawag pa ng katulong na protestante na si Wycliffe. Nagpa-Wycliffe pa. MCGI, walang Tinindigan iba. pa. Ito ang ating In case stem. you are wondering po, baka po Stem. nagtataka kayo kung anong vitamins ang Yung pala hindi stem, ginagamit collapse namin pala yun. para sa mga manok namin. Ano Ito po, ibig ko ipapakita sabihin, ko po mga sa inyo. kapatid? Ayan Pero po, simple, talagay simple, lang. banal na halik, hindi naintindihan. Na Yan. ang panghalik-bibig. Ayan, yan po ang Baka ating naman 6 merong months, alam yung mga 6 months na na stud. ang kamay pwedeng ihalik. Baka may alam silang sitas nun. Wala kasi ako makita na sa Biblia nanampal sa pamamagitan ng paa. Bawat action may definite organ na iginagamit. Ang pang-amoy, Ilong. ang pantingin, Ang mata po. ang panghawak, Ang kamay po. ang pagsasalita, Ang bibig po. at ang panghalik, ang bibig. So, alam na natin, may ideya na tayo kung ano ang kahulugan ng material na halik. Bibig ang ipinanghahalik. At nabasa na rin ni kapatid na Daniel na ang halik na ginagawa ng bibig pwedeng gamitin sa iba't ibang parte ng katawan, yung halik. 7:45 ng Lucas. Hindi mo ako binigyan ng halik. Datapwat siya, buhat nang ako'y pumasok, ay hindi humihinto ng paghalik sa aking mga paa. Pwede rin palang halikan yung paa, ano? So, yung bibig ng babae, hinahalikan niya yung paa ng ating Panginoong Hesukristo. Pwedeng halikan ng pisngen, di ba? Pwede po. Pwedeng halikan ng kamay. Pwede rin po. O, tingnan natin, may humalik sa kamay sa Biblia eh. Kalawang Samuel 15:3. At sinabi ni Absalom sa kanya, tingnan mo, ang iyong usap ay mabuti at matuwid. Ngunit walang kinatawan ang hari na duminig sa iyong usap. Tuloy. Sinabi ni Absalom bukod dito, o maging hukom sana ako sa lupain upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya'y aking magawa ng katwiran. At nangyayari na pagka ang sino man ay lumalapit upang magbigay galang sa kanya, na kanyang iniuunat ang kanyang kamay at hinahawakan siya at hinahalikan siya. Ayun. Di ba, merong ganyang sinasabi sa kasulatan, ano? Kaya alam mo, yung halik, nagagamit yun sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Pero alam mo ba, yung pinaka-sweetest na halik, ang pinaka-intimate na halik, yung nagpapakita ng magkalapat na kalooban, yung halik ng bibig sa bibig. Yun naman talaga ang halik eh. Siyempre, ang ipinanghahalik mo, lips. Kung gagantihin ka naman nung hinahalikan mo, lips din ang gagamitin niya. Ano mangyayari? Di ba? Pagka lips ang ginamit mo at ginanti ka niya, lips din ang gagamitin niya. Alangan namang halikan kanya ang ipanghalik niya sa iyo, paa. Pagka halimbawa, hinalikan kita, hindi ka gumanti, maaari halikan lang kita sa noo o sa pisngi. Hindi ka gumanti. Pero kung gaganti ka, nung kagaya rin nung feeling ko na gusto kitang halikan, halika rin sa labi rin. Ano ngayon yung talagang halikan? Paghalikan po talaga, lips to lips po talaga, kapatid na Eli. Ang ipinanghalik talaga, lips eh. Pinanghalik lips, ang bibig. Kung gaganti ka, di yung hahalik sa'yo, ang ipanghahalik din niya, lips din. O di magkakaroon ng lips to lips. Opo. Ngayon, ang Roma 16:16, ano ba ang utos? Mangagbatian kayo ng banal na halik. O di pag sinabing magbatian, ang ibig sabihin, ikaw ay hahalikan ka rin, gagantihan ka rin, di ba? Yung salitang mangagbatian, ibig sabihin nun, maggagantihan kayo ng halik, di ba? Tama po, ganun po. O anong magiging halik, di ba? Lips to lips? Yun, lips to lips nga po. Yan.
Nakita mo? May ideya ka na ngayon kung ano yung banal na halik. Yung bibig ko, yung labi ko, ihahalik ko, at yung bibig mo, yung labi mo, ihahalik mo rin, lips to lips yun. Yun ang pagbabatian ng halik. Kung ano ipinanghalik sa'yo, siya rin ipanghahalik mo. Kaya kung labi ang ginamit mo, labi rin ang gagamitin mo, bibig din, na ipanghalik sa kanya. So, magkakasalubong ngayon ang dalawang bibig. Tama? I don't really know the number, but I think Tingnan it's natin by ngayon heart. ang kahulugan ng halik sa Biblia. 100% na yes. banal na So you have halik. no regrets at all. Basahin No. natin sa Zero. 85 None. Jes ng awit. Kaawaan at katotohanan ay nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. So, ang kahulugan pala ng paghahalikan, yung kissing one another, ang kahulugan nun, magkakasalubong. Yours and mine will meet together. My lips and against your lips. Meron akong kanta dyan eh. Two lovers kissed and the world stood still. Ayun, something like that, no? Love is a many-splendored thing. It's the April rose that only grows in the early spring. Love is nature's way of giving, a reason to be living, a golden crown that makes a man a king. Lost on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart, and taught it how to sing. Yes, true love's a many-splendored thing. Yon. Nung palang maghalikan daw yung dalawang magkasuyo, two lovers kissed and the world stood still. Ayan. Siguro marami sa inyo naranasan na yan na yung hinahalikan mo yung mahal mo, may mutual understanding kayo, naghahalikan kayo, nakakalimutan nyo, wala kayong pakialam sa mundo. Wala kayong pakialam sa iba. Pag nakipaghalikan ka ng isang halik sa pagmamahal sa laman, ayun ay paglalapat ng damdamin, paglalapat ng kalooban, yun ang kahulugan ng paghalik mo eh. Magkakasalubong kayo. Pareho kayo, ibig sabihin, mutual. Mutual. May consent siya, may consent. Kasi hindi ka naman makikipag lips to lips kung wala kang consent eh. Pero merong sinasabi sa atin ng Biblia, kaawaan at katotohanan nagsalubong. Katwiran at kapayapaan ay naghalikan. So, ito'y ibang klaseng halik ito. Yung palang katwiran at saka yung kapayapaan, pwede pala yung maghalikan. Yung kaawaan at yung katotohanan, nagsalubong. Yung katwiran at kapayapaan, naghalikan. Paano nga yun? Brad Deli, ibig mo bang sabihin, may bibig po yung katwiran, may bibig po yung kapayapaan? Meron. Meron. Paano sila maghahalikan kung wala silang bibig? Ang ginagamit nga sa paghalik bibig. O. Tamo? Di ba nasa Biblia, katwiran? Di ba ang nasa Biblia ang salita ng Diyos ay katotohanan? Di ba ang salita ng Diyos ay kapayapaan? Di ba ang salita ng Diyos ay kaawaan? O ngayon, pwede ba silang maghalikan? Nasa Biblia eh. Ay paano mangyayari yon? Tuklasin natin. Sa isang talata ng Kawikaan, 31:26, Binubukan niya ang kanyang bibig na may karunungan